Kung pakinggan ang pagbasa ng banal na kasulatan at ito ay masusumpungan sa dalawang bahagi ng kasulatan sa unang tipan at gayon din naman sa ikalawang tipan. Sa lumang tipan, mababasa po natin ito sa Jeremias, kabanatang 31, talatang 31 hanggang 33 at ganito ang ating mababasa. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan na aking ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ng aking tipan ay kanilang sinira, bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Sa ikalawang tipan, masusumpukan naman po natin sa Hebreo, kabanatang 8 mula sa talatang 8 hanggang 12 at mapapansin niyong magkahawig ang pagkakasabi. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang, ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y hatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nananatili sa aking tipan, at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-isip, at sa kanilang mga puso ay aking isusulat ang mga ito. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabing, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kalitliitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Pagindapatin mo nawa, Panginoon, na sa sandali pong ito ay maging banal ang dakong ito at ang sandaling aming naririto, upang sa gayon sa aming pakikinig ng iyong mga salita na ipapahayag sa aming kalagitnaan, marinig nawa namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin. Ikaw nawa magsalita sa bawat sa amin sa pamagitan ng mga ipapahayag sa aming kalagitnaan, at nawa, Panginoon, ay makasumpong kami ng biyaya mula sa iyo, upang kami kaluguran mo at bigyan mo ng iyong pagpapala, dagdag na pagpabasbas, nang dahil ikaw din naman ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. At amen. Ang mahalagang paksang ating pag-uusapan, mahalagang paksa para sa atin dito sa kawan ng Panginoon, sapagkat ang ating batayang katuruan at sentrong turo ay merong kinalaman sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Dito tayo
nagbibigay ng mahalagang pansin sa usapin ng relasyon sa Panginoon, na madalas ay tawagin nating tipanan na ugnayan, covenantal relationship. Hindi siya basta na lamang na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, kundi isa siyang pakikipagtipanan. At ito ay hindi nabibigyan ng mahalagang pansin sa maraming mga pagkakataon na pinag-uusapan ang ugnayan ng Panginoon at ng mga tao na ibinibilang ng mga kanya. Ngunit sa atin dito sa kawan ng Panginoon ay minamahalaga natin, lubhang minamahalaga, ang paksang merong kinalaman sa tipan. At ang ating paksang pag-uusapan sa ating aralin na pagkain ay pinamagatang kong AKNP, ang kawan ng Panginoon, ang katipanan natin, Panginoon. Ang katipanan natin, Panginoon. At meron itong pangalawang diin, katapatan sa katipanan. Mahalaga itong paksang ito na pag-usapan sapagkat kung tutuusin ay upang mabigyan tayo ng paalala at gayon naman ng babala na mayroong kinalaman sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, sa ating relasyon sa Panginoon. Kung yung ating pakikipag-ugnayan sa kanginuman, kagaya sa kapwa-tao, ay minamahalaga natin ng lubusan. Higit pa rito, marahil kung ang relasyon sa Panginoon, ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon ang bibigyan natin ng lubhang kahalagahan. Kaya nga ang pinakadiin ng ating paksang pinag-uusapan dito sa ating aralin na pagkain ay ang katipanan, ang Panginoon. Tinatawag ang ating pansin na ang ating pinakikiugnayan, ang ating karelasyon ay ang Panginoon. Sa panahon natin ngayon, yung pagkapanginoon ng Panginoon ay mapapansin mong parang pangkaraniwan na lamang sa ibinubulas ng mga labi ng mga tao. Pag binabanggit ang Panginoon, parang isang salita o titulo na lamang na maari mong baliwalahin o hindi bigyang pagpapahalaga. Marahil hindi tayo kasi kagaya o kaya naman ay malayo tayo sa mga Israelita na sila ang unang kinilala ng Panginoon at sila ang nagpakilala sa Panginoon bilang iniatas ng Panginoon sa kanila na maging liwanag sila sa mga bansa. Light to the nations. Nakilala nila ang Panginoon. Kinilala nila ang Panginoon. At napakaselan para sa kanila na kapag ang pangalan ng Panginoon ang binabanggit, ito'y mayroong lubhang pagkatakot at mayroong lubhang sabihin nating pagpapahalaga, paggalang, pagsasalang-alang. Kaya pagbabasahin ninyo ang lumang tipan lalo na, at maging sa Bibliang Ebreyo, pag nababanggit ang salita o titulong Panginoon, isinusulat sa mas malalaking titik. Sa atin, pag isinali na, lalo na sa Bagong Tipan at lalo na sa ating wikang Pilipino, yung pagkakasulat ng Panginoon ay
nasa maliliit na titik na lang. Subalit sa Bibliang Hebreo, Hebraika, at may mga mababasa pa naman kayo kahit papano sa ating pagkakasulat ng pagkakasalin sa unang tipan o lumang tipan na mas kilala natin. Pag nasusulat, mababasa niyo malalaking titik yung ang Panginoon. At hindi lamang basta Panginoon, meron siyang ang Panginoon. The Lord. Parang gano'n, no? Meron siyang din, the Lord, ang Panginoon. Upang ipakita ang kanyang pagkatangi. Upang ipakita na siya lang ang nag-iisa na Panginoon. Katunayan sa Shema ng Israel. Diyan sa Deuteronomio 6:4, mababasa natin palagi yon hanggang 5 na kung saan ay sinasabi na ang kanilang Shema ay yung ang Panginoon, ang siyang isang Diyos, at siya lamang ang kanilang iibigin ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, at maging ng buong lakas. Ang Panginoon. Pagkabanggit pa lamang noon, ay talagang makikita mo ang buong paggalang, pagsasalang-alang. At may mga pagkakataon o maraming pagkakataon na may pagkatakot. Sapagkat kilala nila kung sino itong Panginoon na pinag-uusapan. Sa panahon natin ay nagiging parang palasak na lamang, no? Lalo na kapag ini-English, Lord, si Lord. Masyadong parang naging ang pangalan o titulo na pangalan ng Panginoon ay parang hindi na masyadong mahalaga. Wala nang parang kaakibat na pagkatakot. Wala nang diin nito na parang maaaring isa walang halaga. Ngunit, mga minamahal kong kapatid, napakalagang maunawaan natin. At sa marami nating mga pinagdaan ng mga aral, pag pinag-uusapan natin ang salitang Panginoon o ang titulong Panginoon, na itinutumbas sa pangalan mismo ng Panginoon, Yahweh, ay ito'y hindi basta pangalan lamang. Hindi basta titulo lamang. No? At kaya't makita natin sa mga Israelita ay talagang ang pangalan. Kaya kung minsan pinapalitan na nila ito, hindi na nila kayang bigkasin. Natatakot silang bigkasin. Baka sila ay magkamali ng pagbigkas. Kaya maraming pagkakataon yung Yahweh ay hindi mo mababasa sapagkat sinusulat na lamang sa 4 na titik. Yung Yod, He, Wahe, yung YHWH sa Ingles. Para hindi mo mabasa, hindi mo na kailangan banggitin. At kung minsan hindi na talagang binabanggit ang pangalan ng Panginoon, ang tawag na lang nila ay Hashem, the name, ang pangalan. Hindi nila kailangan banggitin ang pangalan niya mismo, kundi sabihin lang, ang pangalan, nagkakaintindihan nila na ang tinutukoy nilang pangalan ay ang Diyos. Parang dahil mayroong babala, alam natin, sa utos ng Diyos na huwag gamitin, no? Huwag sabihin, huwag dalhin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. No? At may kaakibat na parusa ng kamatayan. Kapag nabanggit ang Panginoon, ang pangalan niya sa walang kabuluhan. Kaya takot na takot sila. Sa atin, hindi na natin masyadong parang pinahalagan yan. Ngunit, binibigyan natin ng diin upang sa gayon, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, ay talagang kinakailangan na ating seryosohin ang Panginoon. Ang sabi nga ng Galatia, sa Galatia 6, o Galatia 6:7, na sinabi na huwag niyong dayayin ang inyong sarili.
Do not deceive yourself. Huwag niyong dayain ang inyong sarili, sabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi napapabiro. God is not mocked. Sa Kastila, burlado. Ang ibig sabihin niyo, parang kaya mo siyang baliwalahin, kala mo siyang isantabi, kala mo, pwede mo siyang tawanan, pwede mo siyang kutsayin, pwede mo siyang sabihin na wala siyang halaga. Ang sabi, hindi napapabiro ang Diyos. Hindi mo siya pwedeng biro-biruhin lamang na parang wala siyang halaga. Kaya dito sa ating paksang pinag-uusapan ay mahalagang ating talagang tototohanin ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Seryosohin natin ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kung ito, siniseryoso natin ang pakikipagkapwa, siniseryoso natin at binibigyan natin ng lubang kahalagaan ng pakikipag-ugnayan sa iba. Kaya ang tanong na ibinubungad ng ating aralin na pagkain sa umagang ito ay, gaano tinutotoo ang relasyon sa Panginoon? How do we really regard our relationship with the Lord? Mahalaga sa atin, dito sa kawan ng Panginoon, binibigyan natin ng diin ang relasyon sa Panginoon sapagkat nauna ng ipinaunawa, meron ng naunang paglalarawan na sinalita mismo ng ating Panginoon nang siya'y narito sa pamagitan ng mga talinhaga kung ano mangyayari sa kawakasan ng kapanahunan. Hindi ba? Diyan sa Mateo 7, mababasa natin, Mateo 7:21 hanggang 23, ang Mateo 25:11 hanggang 12, mapapansin natin na iginuhit na sa ating harapan kung ano ang mangyayaring darating sa kawakasan ng kapanahunan. Kapag ang lahat ay haharap sa luklukan ng Panginoon, nahahatol sa lahat ng mga tao at ng mga bansa. Kung paano pagbubukdin-bukdin ang mga ito. Kagaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at mga kambing. At bandang huli, ang ating mapapansin, anong sabi? Yung walang kinalaman sa Panginoon, yung walang anumang relasyon sa Panginoon. Sinabihan silang, hindi ko kayo nakikilala. Hindi ko kayo nakikilala. Wala akong anumang kinalaman sa inyo. Wala akong anumang kaugnayan sa inyo. Lumayo kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Pinagtabuyan sila sa harapan ng Panginoon. Sa atin, kung mayroong masakit na mga bagay sa atin ay yung itanggi tayo o tanggihan tayo. Hindi ba? Napakasakit sa atin yung tanggihan tayo. Napakasakit sa atin yung itanggi tayo. Hindi ko kilala yan. O kaya naman ay yung palayasin ka, itaboy ka. Ay isipin ninyo bandang huli, ginuhit na yan, hindi pinakita na ang mangyayari. May mga itataboy ang Panginoon sa kanyang harapan. Meron siyang itatanggi na hindi ko kayo kilala. Meron siyang sasabihan na hindi ko kayo kaano-ano. Lumayo kayo sa akin. Wala kayong kinalaman sa akin. Wala akong kinalaman sa inyo. Walang relasyon sa Panginoon. Nakita nyo kaya kung bakit sa atin mahalagang siniseryoso natin ang relasyon sa Panginoon. Sapagkat yun ang dulo. Yun ang kapupuntahan ng lahat ng mga bagay. Pagtayo natin sa harapan ng Panginoon, doon masusubok ang totoo. Ano tayo o sino tayo sa harapan ng Panginoon? Anong kinalaman, anong kaugnayan meron tayo sa Panginoon? Kaya tayo dito sa kawan ng Panginoon, ito na lamang ang binibigyan natin pinakamahalagang paksa na dapat na pag-usapan natin.
sapagkat lahat ay hahantong sa dulo ng mga bagay sa usapin ng relasyon sa Panginoon. Mayroon o walang relasyon sa Panginoon. Mayroong kaugnayan o walang kaugnayan sa Panginoon. Dangat nga lamang, binibigyan natin na ang relasyon sa Panginoon ay hindi lamang basta relasyon, kundi isa siyang covenantal relationship. Merong nakahalong berith sa Hebreo o diatheke sa Grego. Meron siyang halong sumpaan o halong tipanan na mas ipinakikita na maliwanag ito sa mga bababasa natin sa maraming talata sa Biblia. Mahalaga muna kung tutuusin na ating maintindihan at ito hindi pinag-uusapan kahit na sa mga theological seminaries or Bible schools. Pagka kayo'y papasok sa mga araling ito, meron kayong bibliology, introduction to the Bible. Pero hindi nila ituturo at hindi binibigyang pansin kung ano itong Biblia, ano itong aklat na ito, itong tanak ng mga Hebreo. Ano itong Biblia, ano itong aklat na ito, anong nilalaman nito. Kaagad na maaring bubungad, sasabihin, salita ng Diyos. Nagtatalo-talo pa nga kung ang Biblia ay salita ng Diyos o naglalaman lang ng salita ng Diyos. Pinagtatalunan pa yon. Ngunit kung ito'y salita ng Diyos, o kahit na naglalaman ng salita ng Diyos, ang mahalagang bigyan ng pansin ay kanino sinasabi ang mga salitang ito ng Panginoon. Kanino pinauukol ang mga salitang naririyan na mababasa mo sa Biblia. Mahalaga yun. At hindi pinapansin ng marami. Maraming umahawak ng Biblia, maraming bumabasa ng Biblia. At kaagad na lamang inaangkin ang mga nasusulat dito na parang siyang kinakausap. Parang sa kanya pinauukol ang mga sinasabi. Ngunit kung susuriin nating mabuti, ay hindi gayon. Mahalagang maunawaan natin ang Biblia ay isang aklat ng tipan. It's a covenant book. Isa siyang kasulatan ng pagtitipanan. Sapagkat kung ito'y maunawaan natin, masigit nating mapapagyaman ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Hindi napapansin ng iba, palibas ay palagi kong sinasabi, kapag hawak ninyo ang inyong Biblia, mayroong isang malinis na pahina rito sa dulong unang bahagi, nakasulat lamang ay lumang tipan. Okay. Pag sa gitna, may malinis na papel naman at meron lang nakasulat, bagong tipan. Parang walang halaga. Pero kung parang panghati lang o panghiwa kung alin nito ang nauna, alin ang nahuli o ikalawa. Ngunit hindi napapansin, maliwanag yung salta, tipan. Tipan. Ngunit hindi binibigyan diin kung ano itong tipan na ito. Ano ang tipan na nilalaman ng Biblia? At yan ang binibigyan natin diin dito upang maunawaan natin ang lubusan yung nilalaman nitong aklat na ito. Itong tanak para sa mga Hebreo, itong aklat o Biblia sa Grego. Ano itong nilalaman itong Bibliang ito na ating hawak-hawak, tinutunghayan, at binabasa. At maraming pagkakataon, inaangkin natin yung mga nasusulat dito na para sa atin. Dapat nga itanong ng umahawak ng Biblia at bumabasa nito kung
yan man ay salita ng Diyos at kanyang mga kautusan o panuntunan para sa iyo ba sinasalita ng Panginoon do? Ikaw bang kinakausap ng Panginoon? Okay. Mahalagang mga tanong yon. Sapagkat kung tutunghayan natin ang Biblia bilang isang kasulatan ng pagtitipan, wala siyang pinagkaiba sa kasulatan ng kasunduan. Mahalagang magsimula tayo ron. Kagaya siya ng kasulatan ng kasunduan, mayroong nagkakasundo, mayroong dalawang nagkakasundo, nag-uusap, may mga pinag-uusapan, may pinagkakasunduan. At alam natin sa anumang kasulatan ng kasunduan o sinasagawang anumang kasunduan, kung tayo hindi kasali doon sa mga nag-uusap, wala tayong kinalaman. Maliwanag na binanggit yan ni Apostol Pablo sa Efeso 2. Nang kayo'y wala kay Kristo, nang kayo'y hiwalay kay Kristo. Nung wala ka anumang pagkakaugnay kay Kristo. Sa Efeso 2, mula sa talatang 10, 11, 12, 13, hanggang 19. Hindi kayo'y kanya kabilang sa kababayan o bayan ng Israel. Mga dayuhan kayo sa mga tipan. Ibig sabihin, wala kayong kinalaman sa mga tipan na yan. Wala kayong pag-asa, wala kayong aasahan. At hindi, maganda nga, tingnan yung sinabi, at wala kayong Diyos sa sanglibutan. Palagi kong binabanggit, sapagkat hindi napapansin, yung Diyos na binabanggit sa Biblia ay ang Diyos ng Israel. At hindi tayo taga-Israel, hindi tayo kababayan ng Israel. Hindi tayo kasali sa pinili na lahi. Hindi tayo kasali sa bayang hirang. Yan ang totoo na sinasabi, pinaliliwanag ng Biblia. Kaya paano natin aangkinin na basta na lamang ang nasusulat yan? Kung hindi tayo kasali sa nagkasundo, nag-usap at nagkasundo, bakit kayo nakikialam? At bakit kayo naghahabol ng anong mapapala ninyo sa mga bagay na yon? Napakalagang unawain natin simula doon. Makita natin na sa Biblia, bilang ito isang kasulatan ng pagtitipan, kung talagang titignan mo ang buong nilalaman ng kasulatan, yung unang tipan at ng ikalawang tipan, isa lamang ang paksa. Ang paksa ay ang pagsasalaysay ng pag-uugnay ng Panginoon at yung kanyang bayan. Yun ang nilalaman sa kabuuan. Kaya dun sa ating aralin pagkain nung nauna, ang paksang bayang hirang, tinukoy ko na sa unang tipan, ang nilalaman ay tungkol sa mga taong isang lahing pinili. Pagdating sa ikalawang tipan, isinali ang ibang lahi. Dapat maliwanag nating makita na ganyan ang Biblia, ang nilalaman niya. Upang makita natin ang ating katayuan o kalagayan sa harapan ng Panginoon. Anong relasyon meron tayo sa Panginoon? Baka parang kagaya sa mga usap-usapin dito sa sanglibutan. Ahabol-habol tayo ng benepisyo. Ahabol-habol tayo ng ayuda. Hindi naman pala tayo karapat-dapat tumanggap. Hindi man tayo pala kasali sa listahan. Parang ganoon. Para magkaintindihan tayong mas maliwanag. Nagkiklaim ka, may hinahabol ka, na inaangkin mo,
karapatan mo, nararapat sa'yo, pero ang totoo, ay wala kang karapatan. Dahil hindi ka kasali. Wala ka sa listahan. Hindi ka kasama sa kasunduan. Mahalaga, mga minamahal kong kapatid yun, upang talagang ang ating tipanan na ugnayan na pinag-uusapan dito sa kawan ng Panginoon, yung covenantal relationship, yung pakikipagrelasyon sa Panginoon, ay talagang ating totohanin, ating seseryosoin. Makita natin halimbawa, ang mababasa natin sa buong nilalaman ng kasulatan, paano ang Panginoon ay nakitungo, nakitagpo, at meron siyang pinakitunguhan at pinakiugnayan at bandang uli, kinatipan niya. Kaya magkatipan ang Panginoon at ang kanyang bayan. Silang magkatipan. Silang nag-usap eh. Siya. Ano ba itong kanilang pinag-usapan? Ano ba itong kanilang pinagkasunduan? Kung baka sa kasunduan. Ano itong kanilang pinagtipanan? Kung titignan ninyo ang buong Biblia, unang tipan natin kalan, umiikot lang sa isang usapin ng relasyon sa Panginoon. Ganito ang nilalaman ng kasulatan. Una, ang Panginoon nitong bayan, siya ang Panginoon na kikilalanin ng bayan na kanilang Diyos. Ito yung mga talata. Medyo maiinip kayo sa dami. Genesis 17:8, Exodo 6:7, Exodo 22, Exodo 29:45, Levitico 11:45, Levitico 22:23, Levitico 25:38, Levitico 26:12, 45, mga bilang 15:41, mga awit 57, mga awit 81 Gs, Isaias 41, Gs 13, 43:3, Eremias 7:23, 11:4, Eremias 30:12, Eremias 31, Ezekiel 11:20, Ezekiel 34:24, lalaktawin ko na ibang katulad, Zacarias 8:8, Oseas 12:9, Joel 2:27, Ikalawang Korinto 6:17, Hebreo 8:10, Apokalipsis 21:3. Makita nyo, ang pinag-uusapan lamang sa lahat ng mga talatang ito ay ang kikilalanin nitong bayan ng Panginoon na ang Panginoon ay ang kanilang Diyos. Ano naman ang sinasabi sa bayan ng Panginoon? Sila naman ang kikilalanin ng Panginoon na kanyang bayan. Ito yung mga talata. Ang dami rin na talata ito na aking binasa. Exodo 6:7, Levitico 26:12, mga awit 50 Gs, Eremias 7:23, lalaktawin ko yung marami pang katulad na talata. Ezekiel 11:20, ang dami pang katulad na talata. Zacarias 8:8, Roma 9:24-26, Kalawang Korinto 6:16, Hebreo 8 Gs, Unang Pedro 2:9 Gs, Apokalipsis 21:3. Makita ninyo, yun namang bayan, ang mga taong pinili naman ng Panginoon, ang kikilalanin niya na kanyang bayan. Doon lang umiikot ang buong nilalaman ng kasulatan. Na mayroong Panginoon na kikilalanin na siyang Diyos, nitong kanyang bayan, nitong mga taong kanyang pinili, at ang Diyos naman, kikilalanin niya sila na kanyang bayan. Iyon ang buong tipanan
na ugnayan o covenantal relationship. Umikot doon. Magbasa kayo, Genesis hanggang Apocalypse. Redundant, ika nga, sa wika Ingles. Redundant, ibig sabihin, paulit-ulit lang. Mag-iit na binabanggit ang ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan, na ang Panginoon ang kikilalanin nilang Diyos at ang Diyos naman kikilalanin silang kanyang bayan. Yun ang buong, kumbaga sa istorya, yun ang buong istorya. Doon umikot sa buong Biblia. Ang pinag-uusapan na lamang dyan ay sa unang tipan, mayroong isang lahing pinili. Hindi natin may isasantabi ang katotohanan na mayroong pinili ang Panginoon. At isang lahi, ginawa niyang bayang hirang niya, ang Israel, ang sambahayan ni Israel at ang sambahayan ni Juda. Kalawang tipan, may isinaling ibang lahi. At kung bakit isinali, paano isinali, anong dahilan na isali, lalo na tayo na hindi mga Hudyo na katutubo, hindi tayo talaga kabilang sa bayan ng Israel, hindi tayo talagang kasali sa mga tipan, dayuhan tayo riyan. Hindi tayo ang kinatipan ng Panginoon, ang Israel ang kinatipan ng Diyos. Pero paano tayo naisali? Upang tayo manay makinabang sa lahat ng mga pagpapala na ipinangangako sa tipan. May mga pagkakataon po yung saltang covenant, bereth o diateke. Minsan ginagamit ang testamento. Alos katumbas din yan ng saltang promises, mga pangako. Kaya kung minsan pinagpapalitan, merong kayo mababasa sa tipan, halimbawa sa Roman 9, ng mga tipan at mga kapangakuan, ang sabi. The covenants and promises. Minsan pinagpapalitan, parehong kahulugan ang mga tipan at mga pangako dahil ang tipan ay mga pangako ng Diyos. Kaya ang susunod na dapat nating maintindihan, sa pagtitipanan isinagawa o isinagawang pagtitipanan sa pagitan ng Panginoon at itong kanyang bayan. Na ang tipanan na iyon ay covenantal, pinagsumpaan. Kailangan nating maunawan na itong tipanan na ugnayan na ito ay ang Panginoon ang mismong nakipagtipan. Bakit mahalagang tingnan? Kaya nagkakamali ang marami kapag nagbabasa ng Biblia dahil hindi nila inuunawa sa tamang pagbunawa. Kailangan nating maunawaan kung ano ang tipanan na nangyari sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Dalawang uri ng pagtitipan ang ginagawa noong unang panahon ayon sa kanilang inugali. Una, yung dalawang nagtitipan ay hindi magkapantay. Mas nakakataas yung isa dun sa kausap niya at kinakatipan na isa. Meron naman na isang tipanan na magkapantay ang nag-uusap. Bakit mahalaga pong tignan yan? Dahil ang Biblia, pag tinignan ninyo, lalo na ang unang tipan, ang nakipagtipan ay ang Panginoon, siya ang may pagkapanginoon at ang kanyang kinausap, ang kanyang kinatipan, ay mayroong pinapanginoon. Yung tinatawag na sa Ingles na suzerain at vassal. Parang isang Panginoon at isang alipin ang nag-usap. Isang mas nakakataas at isang na mas nakakababa. Parang yung sinabi ng Panginoon na hindi hihigit, di ba? Ang alipin sa kanyang Panginoon. May agwat. Meron namang
Kaya kuminsan tawag din sa English na unilateral agreement. Isa lang ang nagtatakda ng anumang panuntunan. Yung bilateral agreement, magkapantay. Yung nag-uusap at nagtitipanan. Halimbawa, dalawang parehong tao, kagaya namang pangkaraniwan nating mga kasunduan halimbawa ng bilihan. Merong nagbebenta, merong bumibili. Pantay sila. Yung nagbebenta, sasabihin niya yung gusto niya. Yung bumibili, sasabihin niya yung gusto niya. At pag nagkasundo sila, nagkatagpo ang kanilang isip, yung tinatawag nila sa batas na meeting of the minds. Nagtagpo yung isip, magkasundo. Pantay sila. Pero ang Biblia, lalo na ang Lumang Tipan, hindi po ganoon ang pagkakasulat. Ang Panginoon ang nakipagtipan at ang kanyang kinakatipan ay mas mababa sa kanya. Kung titignan ninyo yung mga sinalita dyan sa Lumang Tipan, bakit ko kayo pinili? Ang sabi ng Panginoon, bakit ko kayo nibig? Ang sabi sa Israel, dahil nagmamataas ang Israel. Ang sabi ng Panginoon, pinulot ko nga lang kayo sa ilang. Parang sinasabi na, wala nga kayong kwenta, hindi naman kayo malaking bansa, hindi naman kayo marami sa dami. Pinulot ko lang kayo sabi ng Panginoon sa ilang. At dahil ang Panginoon ang nakipagtipan, at ito ang mahalaga mga kapatid, mababasa niyo palagi ang pagkakasulat, mayroong kondisyon. May mga tanging pasubali. Bakit mahalaga maunawaan yun? Kasi ang iba, hahawakan ng Biblia, may nabasang magandang talata, lalo na pagpapala. Sinasabi sa akin ng Panginoon, inaangkin ko ito. Gagawin ng Panginoon sa akin. Teka, hold your horses, ika nga. Sandali lang. Sa iyo nga ba talaga sinabi yan? Ikaw nga ba talagang pinangakuan ng Panginoon yan? Nakakalimutan nila ang pagkakasulat, mayroong mga kondisyon. May mga hinihinging pasubali na dapat na gawin o sundin. Kaya ang Lumang Tipan makikita ninyo, yung pakikipagtipan ng Panginoon sa kanyang bayan, ay mayroong parang estilo ng pagkakasulat na dapat tumalima sa salita ng Panginoon. At kapag tatalima, may pagpapala. Datapot kapag hindi tatalima, pagpaparusa o pagkasumpa. Iyan ang pagkakasulat ng Biblia, lalo na sa Lumang. Palagi niyong mababasa, papapagpalain ko kayo, sabi ng Panginoon. Pararamihin ko kayo. Lahat ng mga pangako yan naman ba, no? Subalit, datapwat, ngunit, may mga pasubali. Yeah. Dahil ang Panginoon ang siyang nagbigay ng panuntunan dahil ito'y kanyang tipan. Kung minsan, sa maraming pagkakataon, tayo parang napaka-taas ng ating antas, ng ating lagay. May pagkakataon para pang tayo ang nakikipagkasundo sa Diyos at para pang tayo nagsasabi pa sa Diyos kung anong gagawin niya. At kung minsan tayo pang nangungundisyon sa Panginoon. Pagpapalain mo lang ako, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo. Pagagalingin mo lang ako, Panginoon. Buhay ko, iaalay ko. Ay tayo pang malakas ang loob na mangundisyon sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ganyan ang pagkakasulat sa Biblia. Ang Panginoon ang may kondisyon. Ang mayroong kondisyon.
Siya ang mayroong hinihinging pasubali na kung itong kanyang mga salita at kanyang mga panuntunan ay susundin, tatalimayin, gagawin, pagpapala ang pangako ng Panginoon. Ngunit kung hindi tatalimayin, hindi susundin, hindi gagawin, pagkasumpa. Sa Ingles, kung titingnan yung pagkakasulat, obedience is equal to blessings. Disobedience is equal to cursings. Blessings and cursings ang inyong mababasa. Nakasalalay kung susundin o gagawin ang sinasabi ng Panginoon. Nakita niyo mga kapatid, doon pa lamang. Kailangan nating matutuhan na seryosoin ang Panginoon. Umaasa tayo ng pagpapalang biyaya mula sa Panginoon. Gusto nating magtamo ng mga pagpapalang pakinabang na nilalaman ng Biblia. Gayong ito ay mga nilalamang mga kapangakuan sa tipanan. Sabi ni Pablo, wala kayong pag-asa. Wala kayong dapat asahan. Dahil hindi kayo kasali. Kaya yun ang mahalaga rin sa atin dito sa kawan ng Panginoon. Kaya natin nililiwanag yan upang ating maugat ang ating pinanggalingan. Paano tayo nagkaroon ng karapatan at maging ng kapakinabangan na maaari nating tamasahin? Paano tayo nagkaroon ng relasyon sa Panginoon? Paano tayo naisali din sa lahing pinili? Paano tayo binilang din sa bayang hirang? Pinaliliwanag natin yan. Ang Panginoon ang mismong nakipagtipan. Mahalagang ating maunawaan yun. Inilarawan ko nga sa inyo yung isang uri ng pakikipagtipanan. Yung nangyari kay Abraham, magandang halimbawa yon sa isang inugali nilang paggawa ng tipanan. Si Abraham, isang Diyos lang ang lumakad sa hiniwang mga hayop. Pinatulog si Abraham. Parang sinasabi, ang Diyos lang ang sumumpa ng kanyang tipan. At doon mo makikita na isipin natin ang Panginoon, ipinangako niya ang kanyang sarili. Parang hindi man tamang gamitin ang salitang tali, bind. Kasi pagka nagkasundo po, ang tawag sa batas niyan, binding. Hindi ba? Pag may pinagkasunduan, at ang epekto nun, ang tawag doon ay binding. No? Binding. Parang kagaya po sa batas natin, yung pagnonotaryo. Pagka dalawang klaseng dokumento ang pinag-uusapan sa ating panahon, sa usaping legal, pagka kayo'y merong pinagkasundo niyan, pinaglagdaan nyo, sinumpaan nyo yan, at hindi na notaryo publiko, ang tawag dyan, private document, pribado. Sa inyong dalawa lang yon. Pero kapag yan ay pinanotaryo, nagiging public document. Nang ibig sabihin, binding to the whole world. No? Ibig sabihin, may epekto yon, may bisa sa lahat. Kahit hindi ka kasali doon sa kasulatan, ay naisasali ka sapagkat binding, ang sabi, to the world. No? May epekto yan sa lahat. No? Ito ang pinag-uusapan dito. No? Isipin mo, ang Diyos, itinali niya yung kanyang sarili. At tulad na sabi ko, hindi man tamang gamitin yun sapagkat hindi mo naman maitatali ang Diyos. No? Ngunit, para sa paglalarawan lang sa ating kaisipan para maunawaan natin, ang Diyos mismo itinali ang kanyang sarili, isinumpa ang kanyang sarili, nangako mismo siya, ito ang kanyang gagawin. Ngunit,
huwag nating kaligtaan, may kondisyon ng Diyos. May kondisyon ng Panginoon. Gagawin niya ayon sa kanyang salita. No? Bagamat maraming talata po sa Biblia na gagawin ng Diyos ang gusto niyang gawin. Magagawa ng Diyos na gawin ang kanumang kanyang ibigin. Malalim yan at maliwanag yan sa isipan ng mga Israelita. Ng Diyos, ang sabi niya dahil lalo na pagdating po sa ikalawang tipan, bakit naisali ang mga hentil? Bakit yung mga hindi Hudyo kagaya natin ay sinali din ng Diyos sa kanyang tipan? Parang may pagkainggit ang mga Israelita. Sabi, bakit naisali ang mga yan? Alam niyo, nung panahon ng ating Panginoon ay narito sa lupa, nagtuturo. Yung mga Pariseo, isang sekta ng mga Israelita, ng mga Hudyo, na ang tingin sa kanilang sarili ay sila ang righteous one, sila ang mga matutuwid, sapagkat talagang masugid nilang sinusunod ang mga kautusan. Ang tingin nila sa mga hentil ng mga hindi Hudyo, masyadong mababa. Walang halaga. Ang tawag nga sa mga hentil ay mga panggatong lamang kayo sa apoy ng impyerno. Yan. Sa amin ang langit, kayo namang hindi mga Hudyo, lalo na mga hentil, taga-ibang bansa. Kayo mga panggatong kayo sa impyerno. Yan ang tingin nila. Kaya nung sa ikalawang tipan, isinali ang ibang lahi, parang sinasabi, bakit sila isinali? Anong karapatan nila? Kami ang pinili. Kami unang kinilala ng Panginoon na kanyang bayan. Bakit sila isinali ngayon? Iyan ang mga pagtatalo-talo na sinasagot ni Apostol Pablo, lalo na sa Roma 9, at gayon din diyan sa Efeso 2 at Galatia 3. Yan ang kanyang sinagot. Paano, bakit naisali ang ibang mga lahi sa bayang hinirang ng Diyos? Ang kinukuhang sagot, inuhugot ni Moses palagi, mula pa sa lumang tipan, ay yung talatang sinasabi ng Diyos, ako ang Diyos, kahahabagan ko, sinong gusto kong kahabagan, maaawa ako kung sino ang aking kakaawain. Ibig sabihin ng Diyos, malaya siya na gawin. Hindi mo siya maitali sa isang sulok, sa isang kalagayan, at utusan mo siya, gawin mo ito. Gagawin ng Diyos ang kanyang gusto, kung ano ang kanyang ibigin. Yan ang sagot ni Apostol Pablo. Hinugot mula sa mga talata sa lumang tipan. Darating tayo dyan maya-maya. Pansamantala, ipinakikita natin na mahalagang maintindihan natin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, may kondisyon yan. Yung tinatawag nila terms and conditions, kumbaga sa mga kasulatan, ng kasunduan, sa mga agreement, contract, may terms and condition. Yeah? Masusunod, mangyayari, matutupad, magkakabisa lang ang sinasabi doon sa kasulatan kung masusunod yung mga nakatala. Kaya sa batas, kapag mayroong hindi sumunod niyan o hindi nasunod, ang tinatawag niyan ng kaso ay breach of contract. Nilabag ang kasunduan. Nilabag ang kontrata. At napapawalang bisa ang kontrata. At parang ganon ang eksaktong nangyari nang ang Israel ay nilabag nila ang tipan ng Diyos. Tinalikuran nila ang tipan ng Diyos. Niwalang bahala nila, sinira nila ang tipan ng Diyos. At yan ang halos paulit-ulit. Basahin ninyo lahat ng mga propeta. Ang mga sinulat ng mga aklat ng mga propeta. Jeremias, Isaias, Jeremias, Ezekiel, lahat ng propeta. Kung kayo mag-aral ng yung mga prophetical books, the book of prophets, isa lang ang paksa nila. Isa lang ang sinasalita nila.
At sinasabihan lang palagi ang Israel na nakiyapid sa ibang Diyos. Hindi na ang Panginoon ang kanilang Diyos. Sumamba sila sa ibang Diyos. Tinalikuran nila ang Diyos na kanilang Diyos. At palagi lang sinasabi, tinalikuran ninyong tipan. Nakalimutan ninyong tipan. Sinira ninyong tipan. Ni walang halaga niyo ang tipan na ipinagpagtipan ng Diyos. Yun lang sinasabi ng mga propeta. Dahil, yun lang talagang paksa na nilalaman ng Biblia, yung tipan. Mga minamahal kong mga kapatid. Hindi yan inuunawa. Yun lang laman ng Biblia. Yung tipan na ipinakapagtipan ng Panginoon. Na siya mismo ang nakipagtipan. Mga pangako yan ng mga Diyos, mga salita yan ng Panginoon. Ngunit kailangan sundin, tupdin. Takes a pure, simple common sense. Panginoon yung nagsalita. Sino ka? Upang magusisa. Meron nga halimbawa dyan si Job. Para niyang inuusisa ang Panginoon. Bandang uli, sinagot siya ng Diyos. Job, nasan ka ba? Sige nga, mga tuwirang ka. Nasan ka ba nung lilalangin ko ang langit at lupa? Nang inilatag ko ang patibayan ng lupa? Nang iniladlad ko ang langit, nasan ka? Para sinasabi ng Diyos, ba't mo ko tatanungin? Ba't mo ko sisitahin? Anong nalalaman mo? Yeah. Kaya yung mga Israelita, mga kapatid, sana makahagilap tayo ng kahit papanong konti sa kanila. Sila masyadong matatakutin sa Diyos. Natatakot sila sa Diyos. Palibasay, nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Naranasan nila nung mga panahon nila kung paano makitungo ang Diyos. Kung gaano ang kabutihan ng Diyos at gayon din naman ang kabagsikan ng Diyos. Kung paano magpala ang Diyos at kung paano magparusa ang Diyos. Sa atin, sa panahon natin ngayon, palibasa wala tayong ganong sigurong malapitan, tuwirang karanasan sa Panginoon na siyang Diyos. Ang Diyos sa atin parang isang bagay na pwede nating ilagay sa sulok. Yung iba nga ipinapako, kinakabit sa dingding. Diyan ka, wala kang magagawa. Yeah. Hindi ka pwedeng makialam sa buhay namin. Hindi mo pwedeng pakialaman kung anong gusto ko. Dahil kilala nila kung sino ang Diyos. Na yung salita niya, kaya ang sabi nila diyan, nung makipagtipan ng Diyos sa bayan ng Israel, sa pamagitan ni Moses. Anong sagot ng mga bayan? Amen! Kung anong sinabi lang ng Diyos, siyang aming susundin, kami magiging masunurin. Hindi sila, kaya makita niyo, pag nagbasa kayo sa Biblia, bihira, kung meron mang ilang pagkakataon, bihira na merong sumisita sa Diyos sa kanila. Bihira na merong nangangatwiran sa Diyos o nagtataas ng anumang kanilang mga salita sa Diyos. At kahit magtanong sa Diyos, bihira kayo makakita. Meron ba kayong nakitang sinabi ng Diyos, huwag kayong papatay? May mga bahagi ng kasulatan sa sinabi ng Diyos, patayin ninyo sila. Meron man nagsabi, teka, Panginoon, sabi mo, huwag kami papatay. Ngayon, sabi mo, papatayin namin lahat at wala kaming ititira. Walang mangahas na magtanong. Walang mangahas na magsabi, Panginoon, bakit hindi iba-iba ang sinasalita mo? Kundi makita nyo ang sinasabi lang, Amen! Ang sinabi ng Panginoon, yun ang aming gagawin. Sinabi niya, huwag papatay, huwag papatay. Sinabi niya, pumatay, pumatay. Walang no question at all. Kasi ang kausap nila, Panginoon.
Ang kausap nila siyang Diyos. Ganun ang pakikipagtrato nila sa Panginoon. At sana maitaas natin ang antas ng ating pagkamulat kung sino ang Panginoon sa atin, sa ating buhay. Gaano natin siya tinutotoo sa ating buhay. Gaano natin siniseryoso ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Sino ba ang ating katipanan? Kaya yan ang paksang binibigyan natin. Ang Panginoon na hindi pwedeng biru-biruhin dahil hindi siya napapabiro. Kasunod na dapat nating maintindihan sa tipan, may dugo na pinagtitibay. Noong unang panahon, sa lumang tipan, sa Exodo, nang makipagtipanan ang Diyos sa kanyang bayan, si Moses ang tagapamagitan. Mababasa ninyo yan sa Exodo 24. At may dugong iwinisik. Dahil yun ang kanilang inugali na pag sila'y nagpapatibay ng tipan, tayo lumalagda. May lagda tayo. Nung una pa nga, may dugo. Ang alam ko, nung sa katipunan, ang sinasabi ng kasaysayan, yung lahat ng sumapi sa katipunan para talagang ipakita nila na handang ibigay ang kanilang buhay, maging tapat sila sa katipunan, naglalaslas ng konting sugat sa kamay at yung pampirma nila panlagda, yung dugo ang pinakatinta. Diba? Patunay na parang sinasabi na ito yung dugo ko. At sinasabi nga ng Biblia sa Leviticus, hindi ba? Na ang dugo ay yung buhay. Parang sinasabi, yung buhay ko, iniaalay ko, yung buhay ko, handa kong ibigay. Sa ating sumpaan, sa ating tipanan. Mga kapatid, nung unang panahon sa unang tipan, dugo ng hayop ang ginagamit at si Moses ang tagapamagitan. Ngunit pagdating ng ikalawang tipan, dugo ni Kristo ang sinasabing pinagtibay. Nandiyan sa Hebreo. Pinasa natin yan kanina at maaari nating idugtong ang mga talatang Hebreo 9, 17, 28. Siya ang dugo niya, ang dugong pangwisik, ang dugo ng bagong tipan. Ang daming pantalata niya. Hebreo 10, Hebreo 9, 11. Ang malaking kaibahan, alam niyo kung ano? Sa unang tipan, si Moses ang tagapamagitan. Siyang namagitan sa Diyos. Ang Diyos nangungusap kay Moses, si Moses sasabihin niya, itong sinabi ng Panginoon. Itong kanyang tipan sa inyo. At noong yan ay mangyari, may dugong iwinisik. Parang nagsumpaan, naglagdaan. Sa bagong tipan, hindi dugo ng hayop ang ginamit, kundi dugo ni Kristo. Kaya makita ninyo, ito ang aking dugo, sabi niya, ang saro ng bagong tipan. Hebreo 13, ang dugo ng tipan na walang hanggan, dugo ni Kristo ang pinag-uusapan. Malaking kaiban yun. At si Kristo ang sabi, ang tagapamagitan ng bagong tipan, hindi na si Moses. Mas dakila ang kalwalatian ni Kristo na naging tagapamagitan kaysa kay Moses. Si Kristo na ngayon ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Sa pakikipagtipan ng panibago, dahil binago ang tipan. Si Kristo na ngayon ang tagapamagitan. Ngunit mayroong magandang talata pa mga kapatid na hindi pinapansin ng marami. Hindi lamang si Kristo ang tagapamagitan, sa Grego mesites, ibig sabihin yung namamagitan. Ngunit ang sabi din, bukod sa siyang tagapamagitan, kahit na ako, sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, noong ginagawa ko ito, aralin pagkain natin, nung ko lang natuklasan ito. At ito ay mababasa ninyo sa Hebreo 7:22. Hindi lamang pala si Kristo Jesus na ating Panginoon ang tagapamagitan sa Diyos at tao at tagapamagitan sa bagong tipan,
Siya rin ang tagapanagot. Ginamit yung salitang tagapanagot sa 7:22 ng Hebreo. Sa Ingles, surety. Saan nyo naririnig yung salitang Ingles na surety? Naririnig nyo yung piyansa? Surety bond? Pag meron na kabilanggo at tutubusin, merong garantor, garantiya, merong bond, piyansa na inilalagak para makalaya yung tao. Yeah. Kaya sinabi sa Hebreo na mas magaling ang bagong tipan dahil hindi lamang si Kristo na higit ang kanyang kadakilaan kay Moses ang naging tagapamagitan sa Diyos at sa mga katipanan ng Panginoon na naging kanyang bayan, kundi siya rin ang tagapanagot. Pero mo si Kristo ang mananagot, ang nanagot. Siya ang gumagarantiya na anumang pangako ng Diyos sa kanyang tipan ay tiyak na matutupad. Tutup din ng Diyos. Kaya, ang sabi ng Hebreo sa bagong tipan, nang niluma yan, mas magaling ang bagong tipan dahil mas lalong magaling ang mga pangako. Bakit? Saan ang magaling na pangako? Sa lumang tipan, yung dugo na winiwisik, taunan nilang ginagawa upang, ito yung salita, matakpan pansamantala ang kasalanan. Kaya yung dambana, sa dambana, o kaya nung nariyan yung kabanantipan, yung pinakatakip noon, ang tawag ay kaporet, yung nililiman ng anyo ng anghel, may takip na ginto. Doon, iwiniwisik ang dugo para pansamantalang takpan ang kasalanan ng mga tao sa na buhay sa lumang tipan. At taunan nilang ginagawa yon dahil hindi inaalis, ang sabi, hindi inaalis ang kasalanan. Natatakpan lang pansamantala. At dugo ng hayop ang ginagamit. Ang dugong yon, ang sabi, hindi kailanman makakapagalis ng kasalanan. Tinatakpan lang pansamantala. Ngunit ang dugo ni Kristo Jesus, diyan sa Hebreo, ang sabi ay sa kanyang kamatayan, sa pagbubuo ng kanyang dugo, minsan at magpakailaman, hindi pwedeng ulit-ulit, ay upang alisin ang kasalanan. Doon sa lumang tipan, binasa natin yung Jeremias 31 kanina, yung kasalanan nila, inuulit-ulit na binabanggit ng Diyos. Sa bagong tipan, ang sabi, kailanman hindi na aalalahanin ang kanilang kasalanan. Kaya napakaganda ng bagong tipan. At mapalad tayo, bagamat hindi tayo katutubong Hudyo, hindi tayo taga-Israel, tayo mga Hentil, tayo mga taga-ibang bansa, ngunit ay sali tayo sa tipanan. Isipin niyo ang biyayang pagpapala, natamo natin ang kaligtasang walang hanggan. Wala nang kasindakilang pagpapala pa ron na nilalaman ng tipan, kundi makamtan ang walang hanggang katubusan o kaligtasan. Paano nangyari yan? Paano nangyari? Doon sa Roman 9:15, 19, 22 hanggang 27, maliwanag na sinabi doon, yung tipan, yung mga kapangakuan, para lamang sa mga Israelita. Para lamang sa mga Israelita, sa kanilang tipan, sa kanilang mga pangako. Maliwanag po yun. Kasi, hindi nyo makikitang nakipagtipan ang Diyos sa Biblia. Magsimula kayo Genesis hanggang ubusin ninyo ang buong Biblia nyo.
hindi nakipagtipan ng Diyos sa mga hentil kailanman. Nakipagtipan lang ang Diyos sa Israel, sa kanyang bayan. Ngunit anong nangyari? Bagamat sa kanila ang mga tipan at mga pangako, pag binasa ninyo ngayon, ang Roma 11, 1:12-17, Efeso 2:11-9, ang Galacia 12:1-3, Galacia 3:14, at marami pang talata na pagpapaliwanag ni Apostol Pablo dahil sa isang nangyari, para mas maiksi ang ating usapin. Anong nangyari? Dahil sa nawalan ng pananampalataya ang mga Israelita sa Diyos. Dahil sa kanilang naging kawalan ng pananampalataya, binali sila ng Diyos. Kumbaga sa isang puno, binali ang sanga ng Diyos. Pero may pangako ang Diyos, kapag babalik sila sa pananampalataya, pwede silang isanib na uli ng Diyos. Wala po tayong magagawa doon. Talagang napakatangi ng Israel sa paningin ng Diyos. Subalit ang magandang bagay, kahit pa paano, sa pagkakabali ng Israel, ang sabi, ang mga hentil, dahil sa kanilang pananampalataya. Yung isa, dahil sa kawalan ng pananampalataya ng Israel, binali sila. Ngunit dahil naman sa pananampalataya ng mga hentil, iniyugpong sila. Ikinabit sila sa puno. Nabigyan ng pagkakataon, nagkaroon ng pagkakataon, ang mga hentil na masama sa bayang hirang, mga ibang lahing sinali, dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Naikabit. Ibig sabihin, kaya pag binasa niyo yung Efeso 2, nang wala kayo kay Kristo, sabi niya, wala kayong kaugnayan sa Panginoon, wala kayong relasyon sa Kanya, wala kayong kinalaman sa Kanya, hindi kayo babayan ng Israel, hindi kayo kasali sa piniling lahi, hindi kayo kasali sa bayang hirang. Subalit, ngayon kay Kristo Jesus, sabi niya, naging kababayan na rin kayo ng Israel. Kasama na kayo sa pinili ng Diyos, sa kanyang hinirang. Magkababayan na kayo ng Israel. At sa Galacia 3, maging yung pagpapala na ipinangako ng Diyos mula kay Abraham, kasama na rin kayong tagapagmana ng lahat ng ngayon. Yun ang maiksing istorya, paano tayo naisali, naisanib, nailapit, at nasakop ng tipan, lalo na ng bagong tipan o ikalawang tipan. Mga kapatid, kapag hindi ninyo maugat yun, basa man kayo ng basa ng Biblia, hugutin na ninyo yung gusto nyong hugutin na talata niya, lalo na yung magagandang talata, mga pagpapala, hindi kayo makakaasa. Hindi kayo kasali. Wala ang pangalan nyo sa listahan. Kaya mahalaga na maunawaan natin yun. Nang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon, nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, kay Kristo Jesus nating Panginoon, kaya tayo naisanib, kaya tayo naikapit sa puno, naisali sa mga pinili, ibinilang sa mga inilang ng Diyos. Pahalagahan natin. Ito yung paalala at babala, sapagkat sinasabi yan sa pagkakabali ng sanga ng Israel at pagkakakapit naman ng sanga ng mga hentil, ang sinabi riyan ay, baka naman kayo'y magmalaki. Yan sinasabi, baka naman kayo'y magmalaki kung yung tunay na sanga
ay binali. Alalahanin nyo kayo, iniyugpong lang. Ikinapit lang kayo. Naintindihan po niyo. Kondisyon na naman. Kaya kung minsan tayo, parang napakalaya nating mga mananampalatayang Kristiyano dahil lumalabis, sumosobra tayo sa ating pag-unawa sa biyaya. Mali yung ating pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Alam niyo yung sinabi dyan sa Roma, kung titignan ninyo, Roma 11:5-7, tinawag na biyayang pagkahirang, election of grace. Biyayang pagkahirang, election of grace. Yung pagkakasanib natin sa puno, ibig sabihin, yung pagkakabilang natin sa bayang hirang, yung pagkakasali natin sa pinili na lahi, hindi natin yan ginawa ng anumang gawa natin, biyaya ng Diyos. Ang ibig lang sabihin doon, yun ang ginusto ng Diyos. Kalooban niya yon, kagustuhan niya yon. At dahil kalooban at kagustuhan ng Diyos yon, ang Diyos ang may gusto nun, siyang masusunod. Tama po ba? At yun ang nakakalimutan namin. Palibasa ang mga turo natin ngayon sa mga iglesyang Kristiyano, lumalabis tayo sa biyaya, sumusobra sa biyaya. Na parang yung biyaya ng Diyos na yan, alam naman natin, hindi pagtatalunan, napakayaman ng biyaya ng Diyos. Mapapayaman niyang biyaya ng Diyos. Ngayon, pag pinag-uusapan natin yung biyayang yon, nalululal tayo, na para bagang ibig sabihin, wala na tayong gagawin. Ay, hindi ganun ang sinasabi. Kaya binabalik ko kayo sa tipan. Paano yung tipan? May kondisyon. Napakaliwanag ng kondisyon. Napakapalad nga natin, biniyayaan tayo ng Diyos ng pagkahirang. Niloob niya, ginusto niya, binigyan tayo ng pagkakataon na may kabit, may lapit, may sanib sa puno, mapabilang sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga pinili, dahil lang sa pagkawalan ng pananampalataya ng mga taga-Israel, nasira nila ang tipan, tinalikuran nila ang tipan, kaya niluma ng Diyos ang lumang tipan na yan, binago niya, ginawa niya ng una, at si Kristo Jesus na ang mismo nag-alay ng kanyang buhay, ang dugo niya mismo ang pinantibay, at siya mismo ang nananagot, ang garantiya ng katuparan ng anumang pinangako dyan sa bagay. Isipan niyo, sinali tayo doon, wala man tayong kamuhang-muhang, wala man tayo pinaghirapan na ginawa dahil sa biyaya ng Diyos. Ngunit hindi natin pwedeng abusuhin yung biyayang yon. Yung isang talata sa Roma 6, magandang sa pagkakasulat sa Kastila, ang sabi, no sea abusando la gracia de Dios. Nandun yung salitang abusando. Kasi tayong mga Kristiyano, parang umaabuso tayo sa biyaya. No? Kasi ang Diyos naman, mapagbiyaya, maiintindihan ako. Ang Diyos, maawain, kaawain niya ako. Kahit na ako'y nagkukulang, kahit na ako'y nagkakamali, kahit na ako'y nalilihis, kahit na ako'y tumatalikod sa Panginoon, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Mga kapatid, masyadong nagkakamali tayo ng pagkakaunawa sa biyaya ng Diyos. Buti nga pinagkalooban tayo eh. Buti nga biniyayaan tayo. Buti nga ginusto ng Diyos. Niloob niya. Napapabilang tayo sa kanyang katipanan, sa kanyang kinatipan na bayan. Upang tayo man ay maging tagapagmana ng mga pangako. Kaya yan ang babala, pala at babala sa mga hintil. Baka naman kayo magyabang. Baka naman kayo magmataas. Baka naman kayo makalimot. Alalahanin ninyo ang Israel. Binali.
pinutol. Kayo hindi yugpong lang. Walang pinagkaibayan sa anak eh. Yung tunay na anak, yung lehitimo, pinalayas. Ikaw ampun lang, ikaw ngayon parang may-ari ng lahat. Kung umasta ka ngayon, akala mo, ikaw ang tunay. Ampun ka lang. Parang ganun ba? Diba? Kaya tayo, sa biyaya ng Panginoon, pinalad tayo. Kaya dapat nating pahalagaan ang ating relasyon sa Panginoon. Isipin niyo mga kapatid, mga pinakaiibig. Inibig ng Panginoon, nabigyan tayo ng pagkakataon. Binayaan tayo ng pagkahirang. Na maisali tayo sa kanyang mga pinili. Mapabilang tayo sa kanyang mga hinirang. Ngunit, merong paalala at babala. Yung sinabi sa Hebreo, tingnan ninyo, ito maganda ring paalala sa Hebreo 3:14. Sapagkat kayo'y, sabi niya, kabahagi ni Kristo. Sapagkat kayo'y nagiging kabahagi ni Kristo. If, yun ang conditional participle na sinasabi sa batas ng gramatika, kung hindi ako magkamali. Yun ang hinihinging pasubali. May tuturing na kayo'y kabahagi ni Kristo, may bahagi kay Kristo, karelasyon ninyo ang Panginoon, nakaugnay kayo sa Panginoon, may kaugnayan kayo sa Panginoon, kung, palibasa ay, 2 titik lang yung if, hindi napapansin. Kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang wakas. We are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Doon nga nagkulang Kaya pag sinabi ng Hebreo, kaya niluma ng Diyos ang unang tipan dahil sa nakitang pagkukulang nila. Yung Israel, nakitaan sila ng pagkukulang. Ano yung pagkukulang na nakita sa kanila? Yung nawalan sila ng pananampalataya. Samantalang ang mga hentil nasumpungan na nagkaroon ng pananampalataya. Nakita niyo yung pagkakaiba? Yung isa nawala ng pananampalataya, yung isa ay nagkaroon ng pananampalataya. Yung Israel nang nawala ng pananampalataya, tinagpas. Ang may hentil nang nagkaroon ng pananampalataya, iniyugpong, isinali, ikinapit. May kondisyon. Dito nga sa mga tunay, may kondisyon. Tayo pa kayang sampid lang ang walang kondisyon? Kaya kung minsan, kailangan palalahanan ng mga Kristiyano dahil nga parang malayang nabubuhay sa biyaya. Yung tunay nga, may kondisyon. Tayong mga sampid lang, tayong mga ampun lang, ikinabit nga lang. Mas madali tayong putulin, mas madali tayong tagpasin. Di ba? Sa puno, alam ninyo yung grafting. Di ba? Idinikit lang yung sanga. Hindi ka man sigurado kung mabubuhay o hindi. Di ba? Pansamantala lang. Madaling malaglag. Kaya ang sabi niya, mag-iingat kayo. Baka kayo nakatayo at kayo mabubuwal. Kinakailangan mga kapatid, tupdin natin at sundin ang mga inihiling pasubali rin.
Magpasalamat tayo sa Panginoon, ginawa tayong mapalad. Nang dahil sa kanyang biyaya, isinama tayo. Ngunit, yung ating pagkakasama, ay huwag nating abusuhin. Yung biyaya ng Diyos na inirang tayo, niloob niya, ginusto niya, na tayo mapa sa Kanya, hindi rin natin pwedeng pabayaan. Pawalang halaga. Kailangan manatili hanggang wakas. Hanggang wakas. Sa huli, kung paano nilalarawan mas madalas ang tipanan na ugnayan na yan, yung pag-uugnayang pinagtipanan ng Panginoon ng kanyang bayan. At dito tayo, mayroong mas malinaw na ating saligan ng ating pananampalataya. Mas madalas, inilalarawan ang relasyon ng Panginoon at ng mga taong Kanya. Palagi nating binabanggit. At yan naman kasi, ang paulit-ulit na sinasambit sa Biblia, kagaya ng tupa at ng pastor, o ng pastor at ng tupa. Iyan ang pinakamagandang paglalarawan na mababasa sa buong nilalaman ng kasulatan. Ang Panginoon, ang pastor ng kanyang bayan, at ang kanyang bayan, ang mga tupa ng kanyang kawan. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan sa larawang yan na hindi pa natin tinatalakay. Ngunit sa mga susunod na panahon ay tingnan natin at matutuhan natin. Bakit? Bakit? Sa ganyang larawan ng pastor at tupa, inilarawan ang ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Bakit ang Panginoon itinulad ang sarili sa isang pastor? Bakit ang kanyang bayan, ang mga taong kanyang hiniram, mga taong kanyang ginustong pinili, iginagaya naman niya sa mga tupa sa kanyang kawan? May dahilan at may batayan. At sa pamagitan niyan, maunawaan natin ng lubusan ang ugnayan sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Ang mahalaga pansamantala sa ating pagwawakas sa umagang ito, mga minamahal kong mga kapatid, ay ang panawagan para ba sa bawat isa sa atin na magsilbing isang paalala at babala sa atin. Ang mga pangyayari na naganap sa unang tipan at kung paanong niluma yung una at binago at ginawang bagong tipan. Kung paano ang biyaya ng Diyos ay napasa atin. Kung paano ginusto ng Panginoon, niloob ng Panginoon, na tayo'y makasali sa mga pinili, may bilang sa mga hinirang. Dapat nating pahalagaan. Dapat natin bigyan ng lubhang pagpapahalaga. Kung ibig natin na tayo ay magtamo ng mga pangako. Ang mga pagpapalang pakinabang, ang mga covenantal blessings na nilalaman ng kasulatan ng pagtitipanan. Yang mga nakatala na mga talata sa Biblia, mga kapatid, matatamo lamang kung tayo ay nasa Panginoon, kung tayo nasa Kanya, kung tayo ay mawawalan ng pananampalataya, kung bibitawan natin, tatapon natin ang ating pananampalataya, kung tatalikuran natin ang ating pagkakilala sa Panginoon, kung pawawalan natin halaga ang ating pagtitiwala sa Panginoon, pinapaalalang kung yung Israel inalis ng sinira nilang tipan, tayo na isinali lang, mas madali tayong
palitan ng Diyos. Nakakainggit nga kung tutusin, di po ba? Kaya ko lang gagamitin yung salitang nakakainggit. May pasubali pang Diyos eh. Diyan sa binasa kong talata sa Roma. Nang nawalan sila ng pananampalataya, hindi pa rin sila lubusang itinapon ng Diyos. Huwag lang silang manatili sa kawalang pananampalataya, ikakabit uli sila ng Diyos. Kakaiba ang pakikitungo ng Diyos sa bayang Israel. Wala tayong magagawa doon. Wala tayong magagawa. Ang ating pansinin yung ating sarili na kalagayan sa kasalukuyan. Biniyayaan na tayo ng Diyos ng pagkakataon. Huwag nating sayangin. Huwag nating pabayaan. Wala tayong ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Wala tayong ipagmamalaki. Kagyat na tayo ay hindi mananatili, maaaring gawin ng Diyos na tayo tagpasin, na tayo putulin. Ayawin natin o hindi, yun ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Minsan nga, iba, malabis nilang binibigyan ng pansin yung pagiging anak ng Diyos. Mga kapatid, ang totoo, hindi naman anak ng Diyos eh. Ampon. Minsan, masyadong hindi nila pinaunawang mabuti. Kaya tayo hindi natin masyadong ginagamit yung larawan ng anak. Ang totoo, pag sinabi sa Biblia, anak ng Diyos, ibig lang sabihin, sa Diyos ka. Hindi nangahulog ang anak. Yung salita sa Hebreo na alam mo, bar Honas. Anak ni Honas, ganyan. Ibig lang sabihin, sa kanya ka. Hindi nangagulog ang anak. Kung totoo, alam naman natin ang katotohanan. Nang ipanganak ang Panginoong Jesucristo dito, siya lang ang tinawag na bugtong na anak. Kaya nga bugtong, kahisa-isa. Wala nang iba. Kung nabigyan tayo ng karapatan ng dahil sa pananampalataya, inampun lang tayo. Kaya sa English, spirit of adoption. Diyan sa sinabi ni Pablo. Ampun lang. Yeah. Hindi rin maaring mapanghawakan ng lubusan kasi kahit na yung anak na Israel, tinapon. Yung mga ampun pa kaya. Yun yung mababaw na maaari nating ilarawan sa ating isipan. Kung yung anak, ang Israel, itinapon, di lalo na yung ampon. Kasi hindi tunay na anak. At kinupkup lang. Kung yung tunay na sanga, binali, kayo pang iniugpong lang. Kung yung dati hindi naman talagang kasali sa pinili, isinali nga lang kayo, kaya hindi dapat magmalaki. Kung silang tunay, hindi na natili, nawalan sila ng biyaya ng Diyos, di lalo na tayo kung hindi tayo manatili sa Panginoon. Paano natin matatamo ang pagpapalang pakinabang, mga covenantal blessings, yung mga nilalaman ng tipan. Kaya ako'y namamanhik, mga pinakaibig na kapatid, dito sa kawan ng Panginoon. Kaya pinalalahanan tayo sa ating aralin na pagkain, ang katipanan natin, ang Panginoon. Huwag nating biruin. Hindi natin dito pinakikugnayan ang kapwa-tao lang o kung sino lang. Kundi ang ating pinakikipag-ugnayan, ang Panginoon. Ang karelasyon natin, Panginoon. Tayong lahat ay tumayo po at magpasalamat sa Panginoon. Aming Diyos at aming Panginoon, kami po ay mapagpakumbaba na humaharap sa iyo sa sandaling ito.
Sapagkat kami po, Panginoon, ay nakaunawa na kung tutuusin, sino kami? Sino kami upang ibigin mo, loobin mo na may sali sa iyong mga pinili, may bilang sa iyong mga hinirang, at makapagtatamo ng mga pangako, ng mga pagpapalang pakinabang sa iyong tipan na ipinakipagtipan mo sa iyong bayan. Napakapalad namin, Panginoon. Napakapalad namin sapagkat nabigyan kami ng pagkakataon nang dahil kay Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Nang dahil sa kami sumasampalataya sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, ginawa rin kaming kasambahayan ng sambahayan ng Diyos. Ibinibilang na rin kami sa mga kinikilala niyang mga hinirang. Isnasali na rin sa mga pinili at higit sa lahat, makapagtatamo ng mga pangako. Lalo na mga pagpapalang walang hanggan. Ang walang hanggang katubusan, ang walang hanggang kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan. At ang lahat ng mga pagpapalang inilalaan ng Diyos, inilalaan mo, Panginoon, para sa mga iyo. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataong kami nagwawalang bahala sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Sakaling may mga pagkakataong kami ay nanlalamig sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo. May mga pagkakataon na para kaming walang gana, para kaming walang anumang ningas ng aming pakikipagrelasyon sa iyo. Nagpapabaya kami. Nakakalimutan namin na biyaya mo lamang ang aming pagkakahirap. Mabuti naman at niloob, ginusto mo, Panginoon, na kami makasama. Subalit, bakit mga pagkakataong kami parang wala lang anuman sa amin ang aming pagkapili. Wala lang alaga sa amin ang aming pagkahirang. Na para bagang hindi namin binibigyan ng pagpapahalaga ang buhay na inialay ng aming Panginoong si Kristo Jesus upang kami lamang ay magkaroon ng pagkakataon na mabiyayaan din ng mga pagpapalang inilala ng Diyos para sa Kanya. Nawa, Panginoon, ay maging tapat kami naman sa iyo kung paano ikaw ay nananatiling tapat sa amin. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na magawa namin ang dapat naming gawin, ang dapat namin tupdin, upang lalo sanang mapayaman pa ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Yung maranasan namin sa aming buhay na kami sa iyo, na kami ay hindi mo pinababayaan, na kami ay sinasamahan mo sa buhay na ito, na kami pinakikitunguhan mo sa iba't ibang mahiwaga, kamanghamanghang mga paraan. At maranasan ka namin bilang aming Panginoon at aming Diyos sa aming mga buhay. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon,
sa iyong biyaya na ginawad mo sa amin. At patuloy na ikaw ang nagpapayaman ng iyong biyaya sa maraming pagkakataon at sa maraming bilang ng aming mga araw ng aming buhay. Kaya't salamat, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Amen.